O mga kababayan, kung inyong natatandaan kahapon, nagrabe talaga ang pambabalahura nitong si Zaldico kay VP Inday Sara Duterte na halos mga kababayan, sinira na niya ang pagkatao ni VP Inday. Lahat na lang itinapon, kurap, tamad, bobo, at kung ano-ano mga masasamang salita mga kababayan laban kay VP Sara. Gayong, eto naman palang si Mr. Malinis mga kababayan. Malinis pa sa taong grasa na walang bahid ng kasamaan. Mas mabait pa kay Satanas na si Zaldico mga kababayan ay dati na palang nasangkot sa kurakutan. At take note mga kababayan ha, ang pagkakasangkot niyang ito sa kurakutan ay noon pa pong mga nakaraang administrasyon mga kababayan. At wala pong nangyari sa mga kasong ito. Ano pa kaya ngayong hawak nila ang gobyerno mga kababayan? At worse, nilagay pa ang taong ito mga kababayan na hindi naman original na pro Marcos dahil bata ito ni Lutang kababayan ni Lutang Librodo mga kababayan. Siya pa ang tagabantay ng kaba ng bayan mga kababayan. Siya ang nangangasiwa sa budget sa pera ng gobyerno. Kaya sabi nga ni Senator Villanueva mga kababayan na para ka daw naglagay ng Dracula sa blood bank mga kababayan na ang tagabantay ay siya rin nagsisip-sip ng pera. Bantay sa lakay kumbaga O bago po natin pakinggan ang kanyang mga kasalanan mga kababayan na quick rundown lang ito sa mga pambababoy niya kay Sara. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Peking war on drugs. Peking war on drugs. Peking good governance. Peking good governance. Peking pagkontra sa korupsyon. Peking At ngayon, peking sagot sa mga issue. Malala Malala. ang korupsyon sa DepEd. O malala daw korupsyon sa DepEd. Sa DepEd pang malala ang korupsyon. Palpak ang kanyang panunungkulan Palpak daw. dahil Si Sara. tamad Tamad daw si Sara. at hindi siya pumapasok kahit minsan. Hindi pumapasok ni minsan. In short, nasa bahay lang. Pa-happy-happy. Hindi daw pumasok ni minsan Sabi nitong si Zaldico. Corruption. Mayroon pong naninira. Kaya naman mga kababayan, kalkalin natin tong sinabi ni Joel Villanueva ha. Sa kasagsagan ito mga kababayan nung gusto nilang i-abolish ang Senado mga kababayan sa pamamagitan ng People's Initiative. Hindi naman ito pro Sara Duterte. Sa makatuwid mga kababayan, nasabit din ito sa maraming issue. Kaya nga nagalit dahil pinatos siya pinitik siya ni Zaldico mga kababayan Kaya kinalkal din niya ang mga baho nitong si Zaldico mga kababayan at inilahad sa publiko. Panoorin natin ha. Pilit na ibinabagsak, iniinsulto, at inaalipusta ang mga miyembro ng Senado. Maging ang Parang kinakapon daw mga kababayan ang nangyayari ha. Kinakapon daw ang Senado. Alam niyo yung kapon? Tinanggalan ng bayag. Tinanggalan ng itlog. Egg. ating pinakamamahal na institusyon. Let me set the record straight, Mr. President. Set it, Para po mas madali, true or false na lang po tayo sa mga False. paratang ng pinuno ng pinakamakapangyarihang komite sa Kamara de Representantes. Ang Head of the Committee of Appropriation. Sila po ang nagko-control mga kababayan kung magkano ibibigay sa bawat ahensya ng may gobyerno. hawak ng budget, ang House Committee on Appropriations, na walang iba kung hindi itong party list representative Party list ng mga kababayan representative. Grabe no? na Zaldico. Zaldico. Rap. Sean. Maglalabas po kayo ng baho, Mr. President. Dapat naman siguro maligo ka muna. Pumasok siya sa Maligo ka. away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks. Ikakalkalin po itong Kalkalin mga mo. atraso niya sa bayan. Sige. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false? Ito po True. ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. Kaya naman pala mga kababayan, nag-insert sila ng bilyon-bilyon mga kababayan na proyekto, mga classroom mga kababayan na hindi naman ni-request ni VP Sara at gusto nila sila ang mag-control kung saan-saan ang mga ito dahil contractor pala ang itong Zaldico. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally? No, kaya pala ha, Farmally. Silent sila sa Farmally mga kababayan no, walang investigasyon sa Farmally no dahil kasali pala si Zaldico dyan. Farmally Issue. case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado. The answer is true. Nag-focus na sila sa Pogo at War on Drugs mga kababayan. Kaya pala hindi nila tinatch, di ba?
Yan ang isa sa mga dinidikit nila kay Digong, di ba? Exemption dahil sabit si Zaldico. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Oo nga, yung last year, ay yung last administration niya makababayan sa ilalim ni Briones yun ha, na wala namang kasalanan yung matanda dahil hindi niya alam ang high-tech na mga equipment na yan specs ng laptop. Mga mumurahing laptop mga kababayan pero mahal ang presyo. Oh. Sagot po, true. Sabit din si Zaldico. Kakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Oh, to think mga kababayan ha, na last administration pa yan. Paano na ngayon na sila na ang may hawak ng budget? Gold rush mga kababayan tapos wala pang audit-audit. Wala na silang takot ngayon talaga. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin. Bakit nalagay pa yan dyan sa pwesto no na sa appropriation committee talaga na siyang humahawak ng budget? Pera ka ba ng bayan? Na grabe ang bahid ng kurakutan, hindi pa na-settle mga kababayan. Ang panig ng mga taga-BIR, kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Oh, may 50 billion na kaso pa pending si Zaldico. Sabi ni Villanueva, kurakutan ang, syempre kurakutan ang mga isyu mga kababayan. Mr. President, Siya pa nagbabantay ng pera ng bayan, Diyos mio. kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Tawag dyan, garapalan. Oh. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito Oh. ni Mr. Zaldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Oh my God, I hate drugs. Oh, si Dracula. Inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood Blood bank ng bank. bayan. Bantay sa lakay. Mio. Kaya, pagbabay niya sa pwesto mga kababayan, isa na yan sa pinakamayaman siguro sa Pilipinas. Pero, tago ang yaman yan, for sure. Kung pagbabasehan natin dito sa testimonya ni Joel Villanueva. Wow, Mr. President. Wow. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon? Ngayon lang. Na isang- anyway, nung panahon pala ng tatay ni PBBM. Big time contractor Mga ang cronies. Oh. Ang mga tawag dito mga kababayan, cronies ng Marcos. tawag sa kaban ng bayan. Only in the Philippines, Mr. President. Only in the Philippines. Mr. President, Yan kasi naglagay tayo ng presidenteng may track record din ng kurakutan. What do you expect? Oh, budol. Oh, eto na. marami po akong Eto na ang kabayaran sa ating pagluklok dyan ng ngag-ngag. po pwedeng sabihin, isa-isahin, pero hindi ko ho ngayon gustong pag-usapan ang napakarami yung kasong ito. Sobra-sobra. Not to mention mga kababayan previous administration pa yan na case. Nakabalbalan niya. Paano na lang ngayon na wala nang sumisita sa kanila mga kababayan? Takot kahit COA. Hindi ko po iisa-isahin. Hindi Dami ko po pala. personalin. Personalin Marami mo pong na. panahon para sagutin itong mga ito. Kung tayo po ay iluluklok ng taong bayan bilang senador, tayo po ay iluluklok ng taong bayan bilang party list representative o bilang district representative, may different roles po tayo. Eto si Zaldico mga kababayan, party list lang. Tapos, siya na ang kumokontrol mga kababayan sa pera ng gobyerno. Oh, BP? Oh, zero budget. Oh, ganyan. Ang presidente, 100 billion. Oh, billion. Oh, unlimited budget. Oh, pang-ayuda, unlimited budget. Basta, alam nyo na. Oh, parang pinabantay sa blood bank si Dracula mga kababayan, bantay sa lakay. Anong masasabi niya dito mga kababayan sa mga expose ni Joel Villanueva? Post or comments below.